Takot, kaba, kilabot. Mga karanasang bumulabog sa iyong kaisipan. Mga tanong na sadyang kahirap bigyan ng kasagutan. At mga pangyayaring sadyang kahirap paniwalaan. Sa episode na to, ating pakinggan ang istorya ng ilan sa mga zoners natin na nakaranas ng kahindik-hindik na kababalaghan dito sa Jazz Zone Spooky Files. Kamusta? Ikaw lang ba ay mag-isa sa kwarto mo? Wala, anong ginagawa mo? Naglululo ka dyan, no? Well, anyway, welcome nga pala ulit sa bago nating episode ng Jazz Zone Spooky File. And again, gusto ko mag-subscribe ka naman sa aking YouTube channel, no, Jazz Zone YT. And kamusta naman kayo mga duwag, no? And ready na ba kayo sa ating stories for this episode? Ako kasi ready na. And huwag na natin patagalin. So let's start to our first story on this episode. Hello Jazz Zone, silent listener here. Pero mag-share na din ako ng kwento ko or katanungan. Pakitago na lang po yung pangalan since this is my real Facebook account. So here it is. Galing akong probinsya somewhere from Mindanao. Tapos first time ko ditong pumuntang Maynila para maghanap ng trabaho. And also first time din nawalay sa pamilya, kaya halos araw-araw tumatawag ako sa mother ko or siya yung tumatawag para kamustahin ako since ang tinutuluyan ko ay kakilala lang, hindi kamag-anak. Bali dalawa lang silang magkaibigan sa isang room. So basically, nung dumating ako dito, naging 3 na kami. Nagre-rent lang din sila dito, which is yung unit is sa pang-4 na palapag. Tapos yun na nga, hindi pa ako sanay dito sa Maynila. Kaya medyo inaalala nila ako. One time, nung nag-uusap kami ni Mama ng mga 7 PM or mag 8 PM through call, naputol yung tawag kasi every 12 minutes lang mamuputol na ang tawag, so tatawag ulit. Isang ring, sinagot na agad ni Mama. Tapos nag-hello siya, di daw niya ako marinig. Tapos ako naman, hello ng hello. Sabi ko pa nga, hello Mama, hindi mo ba ako naririnig? Hello, hello. Tas ulit-ulit ng 3 beses. Di pa rin ako marinig pero naririnig ko naman siya. Tapos bigla niyang kinausap yung kuya ko na katabi niya lang yata at ang sabi, tingnan mo nga ito. Hindi sumasagot pero may naririnig akong nag-uusap na mga lalaki. Ako naman, nasyokot ako. Ba't naman nasyokot to? Binasa ko lang Kayo baka sabihin nyo na naman, gawa-gawa na naman ako. Ako naman, nasyokot ako.
Kasi wala naman akong kasama that time. Ako lang mag-isa dito kasi hindi pa dumarating yung mga kasama ko since nag-work sila kaya minsan gabi na sila nakakauwi. Pagkarinig ko nung sinabi ni mama, pinutol ko yung call. And then mga 3 minutes ata bago ako tumawag ulit. Tapos sinagot agad ulit ni mama ulit. Pagkasagot niya, sinabi agad na, bakit ganun? Hindi ka nagsasalita pero naririnig kong nag-uusap na mga lalaki. May kasama ka ba dyan? Sabi ko agad, wala. Mag-isa lang ako dito kako. And then dahil may pinag-uusapan nga kami, prior to that sa naririnig niya, edi hindi na lang pinagtuunan pa ulit ng pansin yun. Binaliwala na lang. Sabi ko sa utak ko, baka glitch or siguro may kaparehas ako ng number tapos may katawagan din. Then yun yung biglang naririnig ni mama. I don't know pero binaliwala ko na lang. Yun lang. Pero weeks after, nangyari yun ulit. Na hindi daw ako ulit marinig ni mama kahit salita ako ng salita. Pero may iba siyang naririnig na nag-uusap. If mabasa mo ito, what do you think? May kaparehas siguro ako ng number, no? But that's my first experience sa tinagal-tagal nitong SIM card na to sa akin. Which is mag 3 years na yata. Dito naman sa tinitirahan namin, wala naman ako nararamdaman na kakaiba. Thank you Jason, sana mabasa mo ito. From MG Allen Street. Well, since nagtanong ka, sasagutin natin yan. Alam mo, sobrang imposible, no? Para sa akin. Personally, kung meron kang number, halimbawa, number mo, hindi yan pwedeng i-release ng isang telco company, no? Halimbawa, Smart, Globe, TM, Sun, may Sun pa ba? TM, mga ganyan, Gumo, or Uno. Okay. Basta kung anong SIM card, hindi sila pwede na mag-release ng duplicate number kahit na sobrang tagal na yan kasi ano yan magkakaroon ng collision, kumbaga bawal yan. May mga, ang bawat number is kanya-kanya yan, kumbaga bang tawag doon? Kumbaga original mo yan, kumbaga sa'yo yan, ikaw lang meron yan, walang pwede mag-duplicate kasi magkakanda leche-leche yung system. Basta ganun. So, siguro, sinabi mo lang to para hindi ka matakot pero yung totoo talaga is walang pwedeng magka-duplicate ng number kasi magugulo yung system nila. So, yung mga number na yan is ano yan? Yung mga number na yan is one and only lang. Okay? Walang duplicate yan. Ewan ko kung nasagot ko ng malinaw yung tanong mo. Pero sa akin talaga, walang pwede mag-duplicate ng number kasi sobrang imposible nun at masisira or magkakanda loko-loko yung system nila kapag nag-release sila ng 2 same numbers. Pero dahil may na-experience ka ng ganyan, siguro ang masasabi ko na pa-bless nyo na lang kung ano yung tinitirahan nyo. Naging spiritista ngayon yung DJ. Well, anyway, let's jump into our next story for this episode. Hindi na sa akin bago na makakita ng black spirit
At sanay na din naman ako. Minsan nga hinuhuli ko or tinitignan ko pero kinikwento ko yung mga malalang encounter ko since super linaw sa paningin. First encounter ko yung first lamay ng mother ng boyfriend ko. Hanggang 3 palapag yung bahay ng boyfriend ko. At during the lamay, nasa first floor sila, nagluluksa kay tita. Ako naman, pumunta ako ng second floor kasi naiiyak ako syempre that time. Ayaw ko naman makisabay sa kanila kaya umakyat ako sa second floor para umupo. Naka-close yung mga ilaw sa second floor and tinamad na din ako buksan since iniisip ko nga that time yung pain na nararamdaman nila at sobrang sakit mawalan ng nanay. Habang naiyak ako, may napansin ako sa pintuan ng kwarto ng boyfriend ko. Hugis katawan ng lalaki. Sabi ko pa nga Kuya Jun, di ka ba bababa doon si Ate M? Sabi ko sa bayaw ng boyfriend ko. Hindi siya nag-response. Tumahimik na lang ako kasi feeling ko napahiya ako. Since di naman nagre-response and inisip ko na lang baka nagluluksa pa. Hanggang sa inaya na ako ng boyfriend ko sa baba para kumain. Then laking gulat ko, si Kuya Jun nasa baba. Kakarating lang galing palengke. Di ko na inopen sa boyfriend ko that time dahil ayaw ko naman mag-isip pa siya ng mag-isip. Second encounter ko nung nasa third floor na ako habang nagawa ako ng assignment kasama yung boyfriend ko. Nagpaalam siya sa akin na kukuha siya ng coke at turon. Dahil magme-merienda kami at that time wala pa ako lunch. Sa sobrang busy ko, nakalimutan ko na kumain. Nagutom ako bigla. Nagutom ako bigla, legit. Ang sarap kasi nun turon tsaka coke. Nakakagutom to Then habang nagtatype, nararamdaman ko na lang na lumamig. Tapos sa right side ko, dumidilim parang shadow. Nakakatakot pero mas pinili ko pa rin tignan. Nung pagningon ko, kung saan nakagawi. May ulo ng bata na nakalingon sa akin. Hindi mo makikita yung muka. Wala din siyang ilong o mata. Tanging makikita mo lang yung shape ng ulo at itim na itim ito. Walang lumabas sa bunganga ko dahil nabigla ako sa nakita ko. Nabalik na lang ako sa ulirat nung dumating na yung boyfriend ko at inayan na ako kumain. Kwento ko sa kanya yung nangyari. Sabi niya wala pa naman daw siyang ganon na na-experience sa bahay nila. Naging normal na sa akin makakita at madalas silang magparamdam kapag may sakit ang tao sa bahay. Naalala ko, pumunta ako sa tito ko sa Carmona para bumisita dahil nalaman namin na hindi na maganda yung kalagayan ng tita ko. May sakit kasi siyang cancer. Habang nagpapahinga ako sa sala, habang mga pinsan ko nasa kusina, naghaharutan at nagbibiruan. Habang nagpapahinga ako, may nakita akong itim na figure padaan-daan sa hagdan. Imbis na matakot ako sa nakita ko, kumuha ko ng unan at binato ko sa gawin ng hagdan.
Iniisip ko, kala siguro neto matatakot ako. Din inaya ko mga pinsan ko para makipagkwentuhan na lang. April 13, mag 2 weeks na nang may trangkaso si mama at hirap na din siyang tumayo. Dahil nga nanghihina na siya at isang beses na lang kumain sa isang araw. Halos umiyak na ako sa harapan niya para lang pumayag siya magpa-admit. Kaso ayaw niya dahil iniisip niya yung bayarin. Gabi ng April 15, inutusan ako ni mama na hilutin buong katawan niya. Dahil masakit daw. Sabi ko, ma, sa kwarto na tayo para di ka mapasukan ng lamig. Saka nakain kasi mga kapatid. Ayaw nila papatay yung electric fan. Nung pumasok na si mama, sinundan ko siya. Di ko na sinara yung kortina sa pintuan ng kwarto namin. Nung humigaan na si mama at ako naman ay ready na ako maghilot nang bubuksan ko na yung efficacent oil. Nagulat na lang ako nang may dumaan sa hangin na itim sa di kalayuan sa harap namin. Bago ko sinabi kay mama, kinonfirm ko muna sa ate ko kung siya yun since nakadress siya na color black. Sabi niya nakita ko din yun. Ang ilaw nga at dun ko sinabi kay mama. Sabi ni mama, naghahanap lang daw yun ng itatarget niya. Di ako mapakali ng gabi na yan. Kaya nanalangin na lang ako ng taimtim bago matulog. April 19, ilang araw lumipas matapos kong may kwento. 9 PM nag-aya ako sa pinsan ko na manood ng Abigail, yung latest na vampire na movie. Habang nanonood, napagawi ako sa labas ng pintuan namin dahil pumasok yung aso namin galing sa labas. Maya-maya, naramdaman ko naman may balak lumabas ulit aso namin, kaya nagpasya ako na isarado yung pinto. Palapit na ako sa pintuan na makita ko na naman yung itim na katawan ng lalaki sa labas ng pintuan. This time, naging alert na ako kaya sinarado ko. Di pa ako nakaka-recover nang may dumaan na malaking itim sa bintana namin. Kaya napasigaw na ako tapos sinabi ko na kila mama nakikita ko at nalaman din ng ate ko. Sabi niya, baka ayun yung nagpakita sa kanya nung namatay tito ko sa bahay. First time ko lang makaengkwentro at makwento ito. I hope you understand. From TSR. Padaan-daan na itim na yan. Yung mga padaan-daan na yan. Well, anyway, let's jump into our next story for this episode. Hello, Jason. Isang taon na rin to, naranasan ko na to. Pero hindi ko makakalimutan hanggang ngayon. Nag-decide kami ng mga kapatid ko bumisita sa bahay namin sa probinsya kahit balikan lang. Matagal na rin kasi huling bisita namin sa bahay namin doon. As usual, greeting sa iba't ibang relatives namin sa mother's side. Dumating ang dapit hapon. Nagpaalam kami umalis kasi gagabihin na kami sa daan.
Bali yung sinasakyan namin pick up. Medyo loaded kasi marami kami. Yung iba nakamotor. Noong nasa Aborlan kami, nagkwento ate ko sa worst experience niya sa daan. Muntik na daw siya maaksidente dahil may biglaan na aso na dumaraan sa highway. Time goes by, pinag-usapan namin ay tungkol sa mga stars at fireflies sa daan. We felt amusement kasi laki kami sa city. Bihira kami makakita ng mga kulisap. Bandang zigzag na kami, biglang nagkwento naman yung isa kong ate na muntik na rin sila maaksidente dahil hindi napansin ng kapatid ko at bayaw ko. Napapunta na sila sa bangin. Sumigaw time na yun daw yung ate ko kung bakit hindi nila napansin. Bigla daw sila kinabahan kasi mga matatalas mata nun pagdating sa enforcer at mga pulis. Mga walang lisensya at helmet yata itong mga to eh. Bawal yan bawal kayong mag rides kapag wala kayong helmet tsaka lisensya. Diyos ko. Nanahimik na lang sila. Bukod doon, time nagbabiyahe kami, nakakita siya ng taong nakaputi, nakatayo sa gilid namin kung saan ako nakapwesto. It wasn't my first time encounter this. Dahil alam ko may nakikita ako na hindi nakikita ng ibang tao. Nakaupo siya sa may bridge habang nakalingon sa amin o sa akin. Hindi ko mawari kung lalaki ba ito o babae. Three times ako nag-sign of the cross. Napansin naman yun ng pamangkin ko at sinaway ko siya kakatanong sa akin. I decided not to tell them dahil ayaw ko na may komisyon. Lalo na nagbibiyahe kami at ibang kasama namin sa likod ay mga bata. Nakauwi na kami ng maayos kahit mahalata mo sa mga mukha namin ang pagod. Sanay na ako mag-half bath bago matulog para refreshing. Well, ako din. Pero sa akin ligo talaga eh. Well, kanya-kanya naman tayo. Ba't nangingialam ako? Ewan ko pero ramdam ko na may iba sa paligid ko. Hindi ko mawari kung sa pagod lang ba to. Nagising ako bandang 4 AM. Sa panaginip ko, hinahabol ako ng babaeng nakaitim kumakanta ng ugoy ng panaghoy. Naghahaming din siya. Nakakatakot yung mukha niya. Puro dugo at punit-punit yung suot niyang damit. Hindi ko pinansin yun sa isip-isip ko. Weird dreams. Sa pangalawang pagkakataon, ganun pa din. Parang hinuhugot lahat ng hangin sa katawan ko. Kaya napa-inhale ako ng mas malalim. Napatanong boyfriend ko kung ano ba yun. Sinagot ko lang siya na wala yun. Sa panaginip ko, nasa bridge kami kung saan ko nakita yung taong nakaupo sa gilid. Hinahabol niya ako at kumakanta ng ugoy ng panaghoy. That's the cue na hindi normal o weird dreams nangyayari sa akin.
Nanindig na buong balahibo ko sa takot. I admit na napapangunahan ako ng takot. Sinong hindi? Ginising ko yung boyfriend ko na kunin yung panyo na may awit ng Salmo 91. Kumuha na rin ako ng konting piraso ng palaspas at sinunog. Nanalangin ako na naway swelyohan kami ng banal na espiritu pagkatapos ko basahin ang awit 91. Hindi agad ako natulog dahil sa takot. At kaunting inis dahil gusto ko na matulog pero ginagambala ako ng hindi matahimik na kaluluwa. Bigla pumasok sa isip ko kung ano ang ibig sabihin niya ng panaghoy. Kaya tiningnan ko ito sa Google. Nakita ko roon, naghinagpis siya na hindi ko malaman na dahilan. Napaisip ako na baka na-rape siya o na-aksidente, pero dahil medyo bulok ang system dito sa Pinas, ay hindi niya nakuha ang ustisya niya. Kaya siguro siya nagkakaganyan. Kinausap ko siya na... Kinausap? Sorry. Sorry naman. Kinausap ko siya na kung sino ka man, hindi kita matutulungan. Kaya lumbayan mo na ako. Hindi kita matutulungan. Pagtapos nun, hindi ko na ulit siya nararamdaman o ginagambala ulit ako sa pagtulog. Curiosity filled me right now. I eagerly wanted to find out if what's hidden story of Tagbarungis Bridge and what's up with her. I prayed na naway mabigyan ka ng hustisya, mapakulong at maparusahan ang mga may sala sa nangyari sa'yo. Rest in peace po. I tell this to my ate and she said na maybe I was the one. Nakakita lang sa kanya kaya sinusundan niya ako. Humihingi daw siya ng tulong pero I answered them na tumanggi agad ako sa kanya dahil hindi ko naman talaga kaya. Ride safe guys. I won't forget this. Dahil hindi sa first time ko makakita ng ganito, pero first time ko maranasan to. Ang humingi ng tulong, ang mga kaluluwang hindi mabigyan ng hustisya. Medyo may real talk ka dun ah. Gustong gusto ko yun yung real talk na bulok yung system sa Pilipinas. Which is real, no? Which is real kasi ang dami mga victims, no? Na hindi makuha yung hustisya dahil nga nababayaran yung batas dito sa Pinas. Pag mahirap ka, wala kang batas, ganon. Pero para sa akin kasi yung, ewan ko kung ako lang to, pero sa akin kasi yung Ugoy ng Panaghoy na kanta is about siya sa nanay yata yun, ewan ko. Basta about siya sa mother, ganon. So well, let's dig into our next story for this episode. Hi Jazz Zone, sana mabasa mo to. I just want to share my story. Just call me Nurse Ye. I've been a nurse for quite some time now.
And for some reasons, I have this experience. Whenever na nag-a-apply ako sa isang hospital, ang area na pinipili ko ay hemodialysis. Since may HD training ako. This private hospital where I first work, puno na ng plantila ng HD unit nila. So inas ako kung saan area ako preferred since wala pang vacancy sa HD unit, and sabi ko willing ako mag-ward muna or any areas except critical unit like ICU. Ayaw ko kasi makarinig ng tunog ng mechanical ventilator o makakita ng pasyente na comatose na tanging gamot at yung ventilator na lang ang bumubuhay sa kanila. Na without those things, they will die. And para sa akin, mas pinapatagal mo pa lang yung sufferings and pain nila. As a trainee, ay rotate nila ang duty mo into different areas for a week or two para mas familiarize ka na sa different areas. So this is one time na narotate ako sa intensive care unit and the first time mag-duty sa ICU. Siyempre, i-check mo yung chart ng patients, case nila, and so on, so forth. May isang patient na 3 months nang naka-admit sa ICU due to stroke. May pumutok na ugat sa brain niya. So as newbie, usually ikaw tagakuha ng vital signs, BP, temperature, heart rate, and respiratory rate. So nung nilapitan ko tong patient na to, naawa ko at kinausap ko siya habang hawak ang kamay niya. Sabi ko, "Nay, nahihirapan ka na, magpahinga ka na." Araw-araw sa duty ko, kinakausap ko siya ng ganon. Hanggang sa last day ng duty ko, nag-code kami at namaalam na siya ng tuluyan. Akala ko nung una, nagkataon lang yon, pero naulit pa uli na maraming beses. Ang isa pang pangyayari ay nung namatay ang papa ko, na-diagnose ang papa ko ng lung cancer stage 4. End stage na. Wala nang Lunes. Isang araw pa uwi na ako galing duty. Nasa gate pa lang ako. Sinalubong na ako ni mama. Sabi niya, naghihingalo na daw si papa. Tumakbo ako papasok ng bahay. Nakita ko ang papa ko na nakahook na sa portable oxygen. Nakamax na yung O2 na binibigay sa kanya at kitang-kita ko ang hirap niya sa paghinga. Lumapit ako kay papa at sinabi na, kung nahihirapan ka na pa, pwede ka nang umalis dahil ayaw ko na nahihirapan ka at kaya na namin ni mama. After ng ilang minuto pa, nawalan na siya ng hininga. Sa recent work ko ngayon, isa na akong HD nurse. Sa pinagtatrabuhan ko, meron kaming pasyente na dinadialysis sa bedside. Meaning kami yung pumupunta sa critical unit para i-dialysis yung pasyente kasi nakatubo at comatose na sila. First time ko ma-assign sa bedside dialysis. At yung feeling na ayaw ko na kasi nga ayaw ko nakakarinig ng mech vent or makakita ng comatose kasi pakiramdam ko pinapahirapan lang sila lalo. Sa tuwing na-assign ako sa critical area at patapos na ang HD nila, kinakausap ko sila na
magpahinga na at ilang oras lang ang lilipas, mababalitaan ko na lang na namatay na yung pasyente. Maganda ang bedside nurse kasi one lang ang pasyente na hawak mo. Sa ilang beses na napapunta ako sa critical area para mag-HT, may ilang pasyente na kinakausap ko na magpahinga na sila. Parang kanina lang, bedside nurse na naman ako. Nung natapos na ang HT ng pasyente, bumulong ako sa kanya na magpahinga na siya. Balik. At pagbalik ko sa unit, sabi sa akin ng orderly namin, wala na daw yung pasyente na dinadialysis ko. From Sundo Nurse. Natakot ka ba? Kung natatakot ka, maglulo ka lang dyan. Ay nako, so kayo mga duwag ha. Kayo talaga mga duwag ha. Well anyway, bago tayo dumako sa susunod na story, gusto ko lang sabihin sa inyo na mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, Jazzone YT, and also like kung nagustuhan mo yung video, comment ka sa baba kung may hinanaing ka. Oh my god. Eh syempre, share mo kung natatakot ka na, no? Duwagers ka kasi. And also, kung meron kang creepy and spooky stories, send mo lang sa akin sa Facebook page ko, which is ang Jazzone page, Jezone PAGE, and makikita mo na ako doon. And i-share mo sa amin ang creepy and spooky stories mo. Optional lang naman kung maglalagay ka ng video or photos to support your story. Optional lang ha, walang sapilitan. Let's jump into our next story for this episode. Hi Jazzone, baka ma-explain mo sa akin ito. Confused talaga ako. First time ko naranasan ito nung 4 years old ako na namatay lolo ko. Sabi nila may anting, pero allegedly namatay sa kulam. One day before siya namatay, nanaginip ako na makakasalubong ko ang kabaong niya na white dala ng mga tao. Then the next day, namatay siya. Ito ang concern ko. After niya malibing, bandang 12 midnight, nakaramdam ako ng pag-ihi. Pero pagmulat ng mata ko, kitang-kita ko sa kisame namin na may nagkikislapang mga laser lights na umiikot. Parang mga ilaw sa disco club. Tapos may mga naririnig akong mga huni ng ibon. Iba't ibang huni. Tapos mga nagkakantahang babae. Di ako natakot pero di na rin ako bumangon at diretso natulog. Take note, probinsya po kami, parang baryo na. Kaya walang possibility na makakita ko o magkaroon kami ng ganong ilaw at music that time. May kinausap akong may third eye. Sabi niya baka daw sa mundo ng mga engkanto napunta lolo ko. Hanggang ngayon, hindi ko alam ang kasagutan. Ngayon, andito ako sa Saudi pero kagabi nagising ako kasi parang biglang nasilaw mata ko sa liwanag. Lights off ako matulog. Pagmulat ko may liwanag na nanggagaling sa kabilang bakante na higaan. Parang may nakapatong na golden button.
Tapos pinagmumulan ng golden na liwanag na medyo glittery. Umiikot yung liwanag na parang laser. Parang ganito yung itsura ng korte ng liwanag niya. Anong sign po pag ganito? So makikita nyo, nagpadala siya ng picture, no, na ganito. Which is basically na araw o sinag or logo ng araw sa ating watawat. And ito yung comparison niya na nakikita niya na golden button. Actually, hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin nito. Baka siguro pinapawi ka na ng Pilipinas. Baka siguro may opportunity or something sa'yo doon. Pero nasa Saudi kayo. Alam ko. Ay, hindi ko alam. Baka pinapauwi ka na ng ano. Wala akong alam sa mga ganyan. No, kasi ako'y taga-basa lang ho dito. Pero feeling ko parang pinapauwi ka ng Pilipinas. Baka may opportunity na may nag-aantay sa'yo. O chicks. So Becky ka. Baka Becky naghihintay sa'yo sa Pilipinas. Gano'n. O baka Tomby. Ewan ko, wala akong alam talaga sa ganyan. Sorry. Pero malay mo, totoo yung sinasabi ko. May opportunity ka na naghihintay sa Pilipinas kaya mukhang pinapauwi ka na. Ganon. Ganon. Let's jump into our next story for this episode. Good evening, Jazz Zone. I just want to share my experience way back 2021. Sa isang motel. Ay. Ang bastos. Na hindi ko na papangalanan, bandang Baklaran, papasok sa Kenny Rogers. Ay. Di ko rin alam pero parang ayoko na. Wala akong alam dyan ha. Nag-check-in ako with my partner that time. Ang bastos nyo naman. Mga tanghali yun. Fast forward. Ito, pagpasok namin sa motel, makikita mo yung area sa labas na may mga puno na naglalakihang balete. Pero si ako syempre deadma kasi alam nyo na sino ba naman ako para mapaisip na may entity pala doon na di sinasadyang sumama sa picture. At the first place kasi, nang hinatid kami ng room boy sa exact room na nakuha namin is PG. Akyat pa lang namin, ramdam ko nakakaiba at parang makaluma na yung motel pero malinis naman at yung side niya is kahoy na may barnes na pwedeng gamitan ng bunot. Nasa room na kami, okay naman ang room. At di namin naisip na may kakaiba pala na kasama kami doon. Fast forward ulit. Bumili ako ng sigarilyo sa labas ng motel kasi isang diretso lang naman yung daan at may mga nagtitinda sa labas at gilid ng mga motel doon. Pagkabili ko ay dali-dali na din ako bumalik sa aming room habang hinihintay ako ng girlfriend ko. Pagkatok ko, binuksan niya ang pinto at naupo ako sa tabi niya sa kama. Bigla siyang may sinabi sa akin na parang may nahinila at nahawak daw sa paa niya kasi nakadapa siya ng higa habang ako'y nasa labas, nabili ng sigarilyo.
Akala niya daw, andyan na ako kasi nakaidlip siya saglit that time. Sabi ko naman sa kanya, baka guni-guni mo lang yon at galing kang work. Same ang work namin sa 5-star hotel, Paranaque. Di ko napapangalan. Di wag. Ang damot mo. Po, grabe ka naman. Anyway, fast forward, pulit tayo habang kami ay nakahiga dalawa. Nagpicture ako ng bawat view sa kwarto. Napicturan ko yung front namin na napaka-center kasi may TV at sabitan ng damit. Napapicture lang talaga ako that time kasi parang remembrance lang. And then nagpicture naman ako sa side sa gilid na may salaminan at may patungan siya ng damit or ashtray at may upuan sa isang peraso. Yung pagkakapik ko sa salamin na yan is yung unang kuha ay walang flash and then inulit ko inon at flash ng camera kasi madilim ang pagkakakuha ko. After mag-picture ko, nilapag ko na ulit ang CP ko at hinayaan na lumipas ang 4 na araw at nasa tapat ako ng bahay namin. At gabi yun, habang nagsiselfone ako, bigla ako napaisip na i-check yung mga picture na nakunan ko sa motel. Kasi doon ko lang naalala na may picture pala ako sa motel na kinunan habang nakahiga kami doon ay. Nagawa nyo doon. Nagbalagbagan kayo doon. Ay. At tinignan ko yung mga litrato, nagulat ako na may entity na nasa salamin mismo. Ginom ko at brightest ito ang lumabas. Di ko may paliwanag kung anong klaseng entity siya. Doon ko na din chinat GF ko at sinabi ko yung di pangkaraniwan na napicturan ko. Halos silang gabi na din ako napapaisip na bakit namin siya nakita sa litrato at ilang gabi rin ako binabangungot na parang andyan lang siya. Baka gusto sumali nung entity na yun sa baka gusto sumali ng entity na yun sa ginagawa nyo ginagawa nyong group projects kayo talaga kung ano iniisip nyo, no? Sabagay, motel kasi kung ano-ano talaga naiisip ko talaga. Siguro kung ako tatanungin is kung hindi kayo familiar sa isang lugar, kung bago lang kayo doon sa isang lugar, at naniniwala kayo sa mga ganyan-ganyan entities, mga ligaw na kaluluwa, siguro ang may advice ko lang is hindi naman mahirap magsabi ng tabi-tabi po, no? Tabi-tabi po, ganyan. Para hindi kayo hindi kayo nasusundan o tinatangkot, mga ganyan. Tsaka ang weird naman kasi ng hotel na yun. Hotel may balete. Anong weird na? Well, anyway, let's jump into our next story for this episode. House to ng nanay at stepdad ko. Base naman to sa experience ng ate ko at katulong nila. Since nag-hire na ng maid si nanay ko, ito na nga, 4 AM daw nang magising yung maid nila para magluto ng breakfast at baon ng ate ko sa school kasi first year high school pa lang siya noon.
So habang nakasalang yung niluluto niya, ginising niya ang ate ko. Tapos bumaba na sila. Kasi doon na nagtutbrush si ate sa lababo. Then habang nagtututbrush daw siya, medyo nakapikit pa ang mata niya. Kaya di niya alam nangyayari. Kasi ito na nga, habang nagtututbrush siya, kinalabit daw siya ng maid. Nung una, di niya pinapansin. Pero nung pangalawang kalabit daw sa kanya, tinignan niya daw yung maid. Pagkita niya, putlang-putla daw yung mukha ng maid namin na medyo taas-taas yung buhok. Nagtataka siya. Bakit ganyan ka? Anong nangyari sa'yo? Di daw nagsalita yung maid pero tinuturo niya yung bintana sa lababo. Since nakwento ko na din yung style ng lababo at kung anong makikita mo, kaya ito. Ba't ganito sulat na ito? Ang gulo, no? Pagtingin daw ni ate ko, nakita daw nila na may paa sa gilid ng pool na malapit sa bintana ng lababo. Nakapaharap daw sa kanila at nakadress hanggang sakong. Sa sobrang takot nila, tumakbo sila paakyat sa taas at ginising daw nila si nanay ko at sinabi daw nila nakita nila. Kaya sinamahan sila ng nanay ko pababa. Pero nung bumaba sila, wala na silang nakitang paa. Kaya sinamahan lang daw sila ni nanay ko sa kusina hanggang matapos kumain si ate ko para pumasok at magliwanag. Yun lang po, salamat po. Abangan niyo po yung ibang experience ng family members namin na pumasyal dun. Nananawagan po ako sa mga magsasend ng letters and stories nila, no? Bago po natin sana i-send yung ating stories, kalmahan nyo lang po, no? Kasi medyo nagkakarambol-rambol po yung mga sulat nyo. Ewan ko, natatakot ba kayo habang tinatype nyo to? May naglululo ba kayo kapag Anyway, gusto ko lang manawagan, no? Kung meron kang creepy and spooky stories, send mo sa akin ha, sa Jezone page. Search mo lang sa Facebook, Jezone page, makikita mo ako. And send mo lang sa akin yung creepy and spooky stories mo, and babasahin natin yan kung may pagkakataon. And kung meron kang video or photo supporting to your stories, optional lang naman yun kung isasend mo o hindi. Kung ayaw mo, wag naman, o hindi naman sa pilitan yan, optional nga lang po yun. At hindi ko kayo naobligahan na maglagay ng photos or videos na hindi related doon sa kunikwento nyo, okay? Tulad nga na sinabi ko, creepy and spooky stories na naranasan nyo, ha? Hindi yung galing sa sa mga libro, hindi galing sa Wattpad, hindi galing sa kung saang magazine. Yung mismong experience nyo at babasahin natin yan, okay? Kasi alam ko kung ano yung tunay na kwento o alam mo yon, galing sa libro. Kasi mahilig ako magbasa, kaya alam ko kung ano yung mga yung galing experience sa hindi na. Okay. So let's jump into our next story for this episode. Hello Jezone, first time kong mag-share ng
creepy expressions ko dito. Expressions? Bagay, ikaw naman yan eh. Hindi ako magaling magkwento kaya sana'y maintindihan mo. Sige po. May 15, 2024 na magsabi ang tita ko na nasa Maynila na daw siya galing ibang bansa. Kaya nagulat kaming lahat sa sinabi niya at wala kaming kaalam-alam na uuwi na siya. Sabi pa niya ay surprise daw at maghanda daw kami at magpapasundo daw siya bukas. Kaya ng paghapunan ay nag-uusap-usap na kaming lahat para bukas. Bali 5 po kami sa bahay, si mama, si papa, ate ko at ako. At yung isa ko pang tita. Sabi ni mama ay si papa na lang daw ang magdadrive para wala ng problema at gastos. Kaya napag-usap-usapan naming tabi-tabi matulog sa kwarto ni mama para pagkabukas ay sabay-sabay din kami mag-aayos at maghahanda. Nasa second floor po ang kwarto ni mama at nasa baba naman yung kusina at sala, ganun din ang banyo. Nag-set ako ng alarm para maaga akong magising. Bali 4 AM ang alarm ko para mas maaga akong magising sa kanila kasi sobrang excited akong makita si tita. 7 AM ang napag-usapang naming oras sa pagsundo kay tita. Maya-maya ay nagayan na ang ate ko na matulog na kami dahil maaga pa kami bukas. Kinabukasan ay nagising ako sa tunog ng aking cellphone. Natural kasi nag-alarm ka eh. Ano ba? Ay naku. Nangingialam mo pala sagot ako sa kwento eh, no? Pasensya na kayo kung pala sagot ako sa sa story. Hindi kasi ako nakapagtapos eh. Okay. Nilingon ko sila mama dahil nasa pinakadulo ako ng higaan. Paglingon ko ay wala sila mama. Ganon din ang iba kong kasama sa bahay. Ako lang mag-isa sa higaan. Dali-dali akong bumangon at bumaba dahil baka iniwan na nila ako. Nang makarating ako sa sala napasabi ako ng thank God dahil nandyan pa sila. Nakita ko si ate na nasa sopa, nagtatali ng buhok, kaya tinanong ko siya, "Saan na sila ate? Bakit nauna kayo?" Di umimik ang ate at nagpatuloy sa pagtatali. Medyo nainis pa nga ako noon kasi di niya ako pinapansin. Napakasuplada talaga. Nakita ko din si Papa na sa labas ng pintuan nag-aayos ng kaming gagamitin sa sasakyan. Nakabukas kasi yung pintuan nun kaya makikita mo yung labas. Agad kong tinanong si Papa nang pinuntahan ko siya sa labas. "Bakit di niyo ako ginising pa? Saan sila mama?" Hindi ako pinansin ni Papa at pumasok siya sa loob ng sasakyan na parang merong kukunin. Nagtampo na talaga ako nung time na yon. Paano ba kasi hindi nila ako pinapansin? Ang weird nila ngayon. Pabulong kong sabi dahil di nila ako pinapansin. Hindi naman sila ganyan. Hindi ka kasi nagtutubrush kaya hindi ka pinapansin. Pagkagising mo, naghanap ka na dapat pagkagising mo, magtutbrush ka na kaagad. Kaya hindi ka pinapansin siguro, amoy pa eh. Hindi ka nag-change oil ng bibig. Hindi, joke lang. Seryoso na ha.
Hinayaan ko na lang at dali-dali pumunta sa banyo para maligo na. Dali-dali ako naligo at nagbihis na. Natapos na ako magbihis ay dali-dali akong lumabas ng banyo at nag-ayos. Hinanap ko sila mama. Nakita ko yung ate ko. Tapos na din magayos kaya tinanong ko siya. San sila mama ate? Nasa taas nag-ayos pa. Bababa na din yun maya-maya. Biglang nag-change mood eh. Kaya natawa na lang ako. Sagot naman niya sabay punta sa taas para tignan sila mama. Habang naghihintay ako kay mama, ay nagsa-cellphone muna ako. Tinignan ko ang oras at 5:20 AM pa. Ako lang naiwan sa baba dahil nasa taas sila at si Papa nasa labas. Hindi ko na pinuntahan si Papa at baka mapabad mood lang ako. Pag di pinansin, ang pinakaayaw ko pa naman. Sa paghihintay ko ay nainip ako at tinawag ko na sila mama. Ma, di pa po kayo tapos? Malapit na, bababa na kami ngayon. Sagot naman ni mama. Sige ma, hintayin ko kayo. Hindi na ako pumunta sa taas at mas pinili na lang maghintay sa kanila dahil malapit naman na daw. Balik sa pagsa-cellphone, nag-scroll sa FB habang naghihintay sa kanila. Maya-maya ay tumunog ang CP ko at nakita kong tumawag si mama. Nagulat ako bakit tumawag si mama nasa taas lang sila at nasa baba ako. Nakamusta ka dyan? Malapit na kami. Agad ako na weirdo kay mama at nagulat sa sinabi niya. Anong kumusta nag-iisang bahay lang tayo ma? At anong malapit na? Malapit na matapos? Weird mo naman ma. Sa kabilang linya ay sumagot si ate. Ikaw ang weird bunso, anong iisang bahay nasa biyahe kami, pauwi na nga kami. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi ni ate. Agad akong tumingin sa orasan at 8:57 AM na. Paano naging 8:57 AM? Ang bilis naman ng oras. Kakatingin ko lang sa orasan kanina 5:20 AM. Ano yun, time lapse? Sabi ko sa sarili ko agad akong lumingon sa labas. Nagulat ako dahil wala si Papa at wala din ang sasakyan. Natakot na talaga ako that time na yun. Hindi ko na alam gagawin ko. Pagkatapos sinabi ni ate yon ay binaba niya ang call. Pagkababa niya ng call ay may mga tumatawa sa taas at parang merong nahuhulog ng mga gamit. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari dahil nahimatay na ako sa takot. Nak, gising ka na? Ma, sino yun ma? Anong sino? Kanina ma, nandito kayo kanina ma. Nag-aayos pa nga kayo nag-uusap pa nga kayo. Anong nag-uusap? Hindi tayo nag-uusap kanina dahil tumuloy na kami. At hindi ka pa nga sasama dahil masama pakiramdam mo. Wala akong sinabing ganyan at sino ba ang mga tao kanina? Si ate nakausap ko pa siya. Ikaw din ma, sumagot ka pa nga Napakunot noon na lang si mama sa mga sinabi ko dahil hindi daw sila yon at ako lang mag-isa sa bahay. Kahit sa ka-excited kong makita si tita ay nawala sa isip ko. Gulat na gulat ako sa nangyari. Nalilito ako paano nangyari yun. Yun sa kabilisan ng takbo ng oras, paano nangyari yun? Yung mga taong nakita at nakausap ko, sino sila? At sa mga sinabi ni mama, sa sinabi kong di ako sasama dahil masama pakiramdam ko, wala akong naalalang sinabi ko yun.
Madaming tanong sa isipan ko kung sino sila at paano nangyari yung mga bagay na yun. Yan tuloy, napalitan ng takot ang curiosity at excitement ko. Medyo nagtampo pa nga ako nung time na yun. Paano ba naman ako yung pinaka-excited sa kanila tapos di ako nakasama? From Hannah. Actually, hindi kita masisisi kung yan yung naramdaman mo kasi ako na-experience ko rin yan no? Na-experience ko rin yan yung ito mag-share na rin ako sa inyo na-experience ko rin siya na excited ako no? Excited ako kasi aalis kami ng kasama yung mga kamag-anak ko ganun. Aalis kami. Then, ito, syempre, nag-prepare ako ng mga gamit ko, no? Ng susutin ko. Nakaligo na ako Nakabihis na rin ako that time. Then, nagsapatos na ako nun Tapos, hindi pala ako kasama. Totoo, nangyari sa akin yung bata pa ako nun Hindi ako kasama. Nakabihis na ako, nakapulbo na ako. Nakasapatos na yung sapatos ko pa, yung napamaskuhan ko pa. Tapos di ako kasama. Nakakasama ng loob talaga yun. Last mo na yan Hindi nga seryoso nga, nangyari na nga talaga sa akin. Well, anyway, let's jump into our next story for this episode. Naniniwala din ba kayo sa sabi-sabi na kapag bigla ka na lang nagising ng madaling araw, like mga 3 AM, ibig sabihin nun may nakatitig sa'yo? Sabi din ng iba, 3 AM talaga yung oras kung saan mas maraming mga kaluluwang nagpaparamdam. Kaya talaga bigla-bigla na lang ako nagigising ng madaling araw. Kinakabahan ako kapag nakikita ko na 3 AM ako nagigising. Pandemic days pa nung mga panahon na yun. Siyempre bawal lumabas, tas puro online classes lang ang art module. Nandun kami noon sa boyfriend ng mama ko, kasama yung kapatid kong lalaki. Bali yung bahay na yun may second floor, which is may 2 kwarto. Bali doon natutulog sa isang kwarto si mama tas boyfriend niya, habang kami nung kapatid ko sa kabilang kwarto. So explain ko yung loob ng kwarto para mas magets nyo yung pagkakwento ko. Sa kwarto na yon may double deck. Ako yung sa taas habang yung kapatid ko sa baba. Sa pinakadulo ng kwarto sa right side ng pader may butas. Like ang laking butas. Di ko alam kung gagawin ko bang bintana or what kasi sobrang laki talaga. Parang pintuan na nga Parang pintuan na nga tapos di mo alam kung gagawin mong bintana. Gawin nyo na lang pinto. Dadag pa yung kalahati ng pader nun sa paanan ng double deck. Yung design niya, yung parang design sa mga sari-sari store. Alam nyo na yun. Hindi po Yung typical na design ng mga sari-sari store sa Pilipinas. Napapaisip ako. Anyway, dahil nga ganun yung design niya, sobrang lamig doon mga ante. Kahit di ka na mag-electric fan. Ang kinakatakot ko ng time na yan is baka biglang may pumasok doon sa butas. Puro bubog na kasi makikita mo doon.
Like kayang-kayang akyatin. Baka may mag-akyat bahay, ganun. Kinagabihan, natulog na kami ng kapatid ko. And nakaharap ako doon sa left side ko kung saan yung pader. Natatakot kasi ako humarap doon sa right side ko. Kitang-kita ko yung malaking butas doon. Baka bigla na lang akong may makita. Nung una, okay naman nararamdaman ko. Nakatulog kaagad ako dahil nga sobrang lamig. Hanggang sa bigla na lang akong nagising sa mahimbing na pagkakatulog ko. Bigla na lang kasi ako may naramdaman na parang may nakayakap sa akin sa likod. Like parang may taong binabakhag ako. Ramdam ko kasing katawan niya sa likod ko. Ang mas malala pa nun, parang sinisingot niya yung leeg ko. Pag naalala ko yung gabi na yon, ramdam ko pa din yung feeling hayop. Kabadong-kabado ako nun. Inaayos ko higa ko like sa taas ako nakatapat habang nakakumot. Ilang minuto kong pinapakiramdaman paligid ko hanggang sa maisipan ko na tignan yung oras. Mas lalo pang nagdagdagan yung kaba ko nung makita kong 3:02 AM na. Like parang exact 3 AM ko naranasan yon kasi ilang minuto lang akong tulala nun. Takot na talaga ako nung mga panahon na yun. Kaya nakatalukbong lang ako. Hindi ko na naisipan na tignan yung paligid ko kasi baka bigla na lang akong may makita. Nag-cellphone na lang ako nung hanggang sa nakatulog na ako. Sa tingin nyo guys, hangin lang ba talaga yon? Kasi ako iniisip ko na lang din na baka hangin lang yon. At baka hindi multo yun or what para di ko masyadong isipin. Pero kasi saktong 3 AM like devil hour. Nakakaloko lang naisipin. Shoot, ang inang ramdam ko pa rin yung feeling pag naalala ko eh. Minsan na nga lang makaranas ng backhug. Ganoong experience pa. Backhug from backhug girl. Sana all niyayakap. Well, kung ako sa'yo, i-request mo sa boyfriend ng papa mo na takpan yung butas doon. Kasi syempre, sabi mo nga, madaling maakyat yun. Ipasarado nyo na lang. Tsaka, halimbawa, kung wala pang pera, wala pang pasimento, takpan nyo ng wardrobe. No, para hindi ganyan, para hindi kayo natatakot, para walang pasok-pasok dyan sa butas-butas nyo. And also, syempre, ingat-ingat kayo dyan, patakpan nyo na lang yung butas para wala nang ano. Tsaka huwag ka na magreklamo kung may yumakap sa'yo na kung ano man. Buti nga niyakap ka eh. Yan mo na, at least hindi ka naman nasaktan o sinaktan, gano'n. Baka nilamig lang, no? Baka nilamig lang kaya napayakap siya. Uy, payakap naman. Sensya na kayo, baliw po yung DJ ngayon, ha? Well, anyway, let's jump into our next story for this episode. Hi Jazzone, gusto ko lang sana ikwento yung naranasan ko sa school way back 2018. Grade 9 student ako that time. So yun na nga, dati nung malapit na ang November 1, may nangyayari sa school na hindi namin inasahan. Fast forward nang nagkagulo yung kaharap na building namin dahil
may nasapian sa 4th floor and agad naman nagpatawag ng pari yung principal namin that time. Pagtapos ng naganap na yon, usap-usapan sa school namin yung nangyari. Sabi nila kaya daw may sinapian doon kasi may 4 daw na estudyante ang naglaro ng Spirit of the Glass, kaya nagambala daw yung espiritu. Mga trip ng bata, no? Yung kapag sa school, pag walang ginagawa, Spirit of the Glass. Sa bagay, nag-try din kami Spirit of the Coin. Wala kaming glass so nag-coin kami. Well, anyway, fast forward, akala ko nung pagtapos ng araw na yun, wala nang sapian na magaganap, pero yun palang pala ang simula nun. So kinabukasan sa 4th building nagkagulo ulit. Dahil may sinapian na naman at ang mas nakakatakot pa doon ay hindi lang isa ang sinapian kundi napakadami. Sabi ng mga nasa 4th floor building, nangisay daw yung isa tapos biglang nagwala at tumitig daw yun sa ibang estudyante. Sinapian din daw yung tinitignan hanggang sa dumami na yung sinasapian. Fast forward, nung araw na yon, nagkagulo talaga sa school kasi halos lahat ng building may sinasapian na. Kaya nag-decide yung school na pauwi na lang yung ibang section. Fast forward, after 4 days, akala namin babalik na sa dati pero ganun pa din yung nangyayari. Lagi pa rin may sinasapian kaya nag-decide yung principal namin na cancel muna lahat ng pasok para daw mabasbasan muna ang buong school. Pero habang ina-announce niya yun sa harap, ay may nangisay at sinapian na naman. Kaya nagkagulo kami nung araw na yun. As in, sobrang dami talagang sinapian nung araw na yun. Kaya lahat kami ay pinauwi muna at mga sinapian, pati na rin yung mga Boy Scout, ay pinaiwan na muna dahil sila ang tumutulong para hawakan yung mga sinapian habang dinasasalan yon ni Father. Fast forward, nung nagbalik na nga sa dati ang lahat at natapos na ang basbas at pagpaparamdam sa school na yon, ay napagdesisyonan ng mga teacher at principal na tuwing Friday, I'm not sure kung Friday or Wednesday yun, na may magaganap na simba sa iba't ibang room. Since probinsya nga lang ang lugar na yun, kaya marami kami doon, pinagsama-sama nila ang mga Muslim, Catholic, INC, at iba pa. And bawat room may mga nagdarasal at nagsasamba, kaya simula nun ay hindi na naulit ang sapian at kaguluhan na naganap before. Hanggang dito na lang po ang aking creepy story. Sana ay magustuhan nyo. Sa araw-araw na paglabas natin sa ating mga tahanan, hindi natin alam kung tao ba talaga ang mga makakahalubilo o nakakasalubong natin. Kaya dapat na huwag nating kalimutan magdasal at manalig lang kay Lord para mabigyan tayo ng proteksyon laban sa masasamang tao, elemento o sa mga masamang espiritu pa yan. Anyways, kung meron ka mang creepy stories, tulad nga ng sinabi ko, send mo lang sa Jazz Zone page. Sa Facebook page ko, Jazz Zone page, and optional lang kung lalagyan mo ng video of picture na supporting sa iyong story. Optional lang yun kung meron ka, kung wala rin problema.
And also, like mo kung nagustuhan mo itong episode natin. Comment ka sa baba ng hinanaing mo o request mo, kung ano man yung nasa loob, ilabas mo yan. Share mo kung natakot ka o may mga duwag kang friends, i-share mo sa kanila para matakot sila. And also, huwag kalimutan mag-subscribe kasi napaka laking tulong nun para sa akin para magpatuloy tayo at magbigay ng magagandang episode na katulad nito. Anyways, tulad nga ng sinasabi ko, see you on the next episode. Kala mo may sasabihin matino eh. Mag-subscribe ka ha. Kamadamot na. Okay, ingat kayo ha.